Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. At hello na rin sa maraming mga kamorkadang nanonood at nakikinig ngayon sa programa. Ako nga pala si Chris, 26 years old at isa akong data analyst dito sa Quezon City. Napasulat ako sa inyo ngayon, Popoy at Bea, kasi gusto ko sanang humingi ng payo at pati na rin sa mga kapwa kong kamorkada. I'm experiencing something in my relationship at hindi ko alam kung papaano pang magpapatuloy. Hayaan ninyong simulan ko ang aking kwento sa pagpapakilala sa girlfriend kong si Heidi. Popoy at Bea, nagkakilala kami ni Heidi sa lugar kung saan ako nagtatrabaho dati. Inaamin ko na noong una hindi ko masyadong napapansin itong si Heidi. I mean, araw-araw ko siya nakikita pero never kaming nagkaroon ng chance na makapag-usap. At makapag-usap nga ng madalas ay hindi talaga posible noon. Nagbago lang naman ang lahat nang ma-assign kami pareho sa iisang project. At doon na nga nagsimula ang koneksyon sa aming dalawa ni Heidi. Dahil nga nasa iisang project na lang kami ay dumalas ang mga pag-uusap namin. Mas dumalas din ang pag-hangout namin outside of work. Popoy at Bea, unti-unti ay mas nakilala ko pa nga itong si Heidi. Hindi nagtagal ay niligawan ko na itong si Heidi. Pagkalipas lamang ng 10 months after kong magpaalam na manligaw na ako ay sinagot naman din ako ni Heidi. Popoy at Bea, masaya naman ang naging relationship namin. We always made time for each other kahit na marami kaming ginagawa sa buhay. Nagkagulo-gulo lang naman ang lahat noong naisipan kong mag-resign sa trabaho. Popoy at Bea, nakahanap kasi ako ng mas magandang opportunity sa ibang company at nag-decide ako na talagang sunggaban agad yung job offer na hindi naman masyadong ikinatuwa ng girlfriend kong si Heidi. Popoy at Bea, hindi nagustuhan ni Heidi na nagdesisyon ako agad nang hindi man lang siya kinakausap. Naalala ko pa yung sinabi ni Heidi na, "Diba, we're a couple? Dapat nalalaman ko ang mga ganitong malalaking decisions mo." Medyo nagulat ako sa totoo lang. Buong akala ko talaga ay matutuwa si Heidi sa desisyon na ginawa ko. Akala ko nga magiging proud siya sa akin kasi I was taking charge of my career. Pero nagkamali ako. Talagang pinag-awayan namin ito ng malala ni Heidi. Todo-todo naman ang paghingi ko ng dispensa sa kanya. Ang sabi ko pa nga na I was really doing it for her. Salamat na lang talaga at napatawad naman ako ni Heidi. Pero pagkatapos nito, ay nagbago na ang lahat sa aming dalawa ng girlfriend ko. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na nga natin ay 33 minutes makalipas ang alauna ng hapon. Ay nako, ikaw naman kasi, Chris. Ano ba, Chris? Nagtampo eh. Nagkatampuhan itong si Chris at si Heidi dahil sa isang desisyon. Diba? Isang desisyon ni Chris na feeling niya ay para sa sarili niya. Pero alam mo, no, sa mga katulad ni Chris at sa'yo lalo, Chris, pwedeng ikatwiran mo na
bakit? I am entitled na gumawa ng sarili kong desisyon, lalo na if it has something to do with my career, sa ikaunlad ko, sa future na iniisip ko para sa akin at para sa partner ko, 'di ba? You have all the reasons, 'di ba, na maganda. Yun yung nakikita mo. But kapag ka ikaw kasi ay pumasok sa isang relationship, 'di ba? Alam mo, merong mga bagay na kailangan magbigay ka ng heads up. Kailangan magbigay ka ng pasintabi. Ayan, alam mo, kahit naman sa classroom 'di ba? Yung student-teacher relationship, nagtuturo si teacher, kailangan mong mag-wiwi, kailangan mong mag-CR o may kailangan kang gawin sa labas. Kailangan mo magpaalam one way or another. Hindi pa pwedeng basta ka nalang lumabas, 'di ba? Kasi may istorbo mo yung buong klase. Ganon din naman sa relationship, 'di ba? Kahit nga sa loob naman sa pamilya natin, sa loob ng isang tahanan, 'di ba? Yung pinaka basic, kailangan mo magpaalam kung medyo mapapatagal ka ng uwi, malilate ka ng uwi para hindi sila nag-e-expect yung mga kasama mo sa bahay na ganitong oras o bukas ka na pala uuwi, wala ka man lang pasabi, 'di ba? Yung mga ganyan, o kung meron kang pupuntahan, mag-a-abroad ka, for that matter, aalis ka sa trabaho mo ngayon, ano ba yan, kumusta ba? I mean, 'di ba, mag-ano ka lang rin naman, magsabi ka pa rin. Well, doon sa parting 'yon, walang pwedeng dumepensa sa iyo, Chris, unless itong desisyon na ito na ginawa mo ay matagal nyo na rin na pag-uusapan ni Heidi. 'Di ba? I mean, siguro kung nasasabi mo sa kanya, alam mo, pangarap ko talaga makalipat sa ganitong kumpanya, ganyan, and siya rin, 'di ba, kung nangangarap, ganyan, kung may mag-offer lang ay talagang i-grab ko 'yan. 'Di ba? At gagamitin mo 'yon as a surprise to your partner. Siguro, maintindihan ko pa, but the mere fact na nainis at nagalit sa'yo si Heidi without even telling her na aalis ka na, 'di ba? At ito pa kasi yung masakit dyan. Doon kayo sa isang lugar na nagtatrabaho, 'di ba? So masasabi mo ba napaka-selfish, napakadamot ng desisyon naman ni Heidi na magtampo-tampo pa sa'yo, di ba? Hindi ka naman nag-iisip ng future mo. No. Siyempre, bonus nga yun eh. Di ba? Bonus nga na yung boyfriend mo o yung girlfriend mo ay kasama mo rin doon sa workplace mo. Lalo na kung maayos naman ang relationship ninyo. Di ba? At hindi nakakaabala sa inyong mga trabaho. Di ba? Kaya kahit naman ako, Chris, ay mababad trip doon sa biglaan na desisyon mo. 'Di ba, na may job offer lang mula sa ganito at sa tingin mo ay magiging okay sa kanya, sige, magiging okay yan sa kanya. Hindi ganun palagi. Oo, hindi ganun kasimple yon palagi. Kita mo na lang, sa isang araw na magkasama kayo sa trabaho, siguro nagkakasabay kayo mag-lunch. Siguro from time to time, nasisilip mo si Heidi, nakukumusta mo siya, naku-comfort mo kapag ka medyo stressed out siya, and vice versa. Baka ganun din siya sa'yo. 'Di ba? Na syempre kapag ka ikaw ay in a relationship, ang sarap nung meron kang medyo naiinis ka sa trabaho. Ay naku, punta mo ako saglit dito sa desk ko. Medyo naiinis ako, kaya masama na yung pakiramdam ko, napapagod na ako. 'Di ba? Para kang baterya, 'di ba? Para i-recharge siya, 'di ba? Yung instant nandyan na halos. Biglang mawawala 'yun. Chris, biglang mawawala 'yun sa inyo. Oo, na syempre kung nasanay na kayo sa ganoong anong tawag mo rito, sa ganung status ng relationship ninyo, marami talaga magbabago. Sabi mo rito sa huling bahagi ng kwento mo nga sa first part, sabi niya, pagkatapos nito ay nagbago na ang lahat sa aming dalawa ng girlfriend ko. Natural. Natural. 'Di ba? Kahit pa nga napatawad ka, sabi mo napatawad ka na, sige, okay na 'yun. Magbabago talaga. Unang-una, yung workplace nyo magkaiba na eh. Magkaiba na yung workplace ninyo eh. Ngayon, ang hindi natin alam, 'di ba? Ang hindi mo alam kung may pagka-possessive ba ang iyong girlfriend, 'di ba? Kaya dati parang ang smooth eh. 'Di ba? Pero regardless kung possessive or hindi,
Actually, yung ganyan desisyon, kailangan medyo may medyo haluan mo naman ng sut-sut. Nga pala, merong kahit ganun lang, 'di ba? Wala pa naman. At kung nag-apply ka sa iba, at least alam niya, 'di ba? So the moment na tanggapin mo yung offer, yung ganyan, not necessarily maapektuhan niya, maimpluwensya niya yung desisyon mo. Pero kahit pa paano ay merong basbas, merong say yung tao. Kahit pa nga kontra siya, 'di ba? Ang matinong tao na mag-isip, ikaw ba pagka tinanong ka ng partner mo, meron akong susubukan, ito baka mas maganda yung opportunity. Tatanungin lang naman yung pros and cons 'di ba? Ng kahit na ayoko, pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Kaya mo ba 'yan? Mapapalayo ka na. Kasi hindi mo siya nabigyan ng ganung pagkakataon, Chris. 'Di ba? Hindi mo sabihin na natin medyo na i-disregard mo yung feelings niya rin, syempre, doon sa malaking desisyon na ginawa mo para sa buhay. Okay? Pero may second part pa ang ating kwento. Yan yung magandang part. May second part. Eto na muna. Ano muna tayo? Basa muna tayo ng mga komento ninyo. Unahin naman natin yung mga nasa YouTube. Sabi ni sabi ni Jay Marceliana, dapat hindi mo initsapwera yung girlfriend mo doon sa paggawa ng desisyon na yun. Mapag-uusapan naman din kasi talaga diba si Maribel Beltran, sabi niya, small or big decisions, you should at least share or inform your partner as a sign of respect, and for her also na ma-feel niya na she exists sa buhay mo. Ganon. Yung parang, okay lang ba sa'yo? Kunin ko to. May offer kasi sa akin yung pag-usapan naman natin. Tulungan mo naman ako. Diba? Kung bihira ka naman, Chris, di ka na natuto sa kung ano nga yung kakainin nyo kapag ka date nyo ng girlfriend mo saan mo ba gusto kumain? Gusto mo ba yan? Bawal sa'yo. Di ba concerned ka? Ito, trabaho to. May kontrata to. Araw-araw mong gagawin to. Di ba? Kayo nga, ang tagal nyong Ako, ganyan din ako. Ang tagal ko makapamili. Saan ba tayo kakain dito ba? Japanese food ba tayo? Chinese food ba tayo? O yung kainis kantin doon? O yung nakakainis? Nakakainis yung mga tindera, di ba? Kainis. Kantin. Diba? Masarap ang pagkain pero lagi nakamangot yung mga servidora. Yan, yung mga doon na lang ba ulit tayo? 'Di ba? You have to consider yung mga ganyan. Si Paul Santos, nagpaalam ka dapat. Actually, yung paalam nga, Paul, I disagree. Siguro, mapag-usapan. Pero yung magpaalam na pwede ba akong magtrabaho dito, okay. Hindi pagpapaalam is the right term for me. Mapag-usapan nyo lang. Kumbaga yun nga, malaman nyo lang yung pros and cons, ano bang feel mo dito, sa gusto ko, yung ganun lang. Sabi ni Miss Reyna Silva, hindi ko napakinggan ng mabuti yung part 1. Biglang humina yung net ko. Ay, hindi namin kasalanan yun. Bala ka dyan. Mabul ka. Si MJ Rivers, sabi niya, napakarami ng story dito na ang lesson is communication is key. Hindi ka pa rin natuto. Totoo. Totoo yan. Simpleng yan Simple. Sabi ko nga kanina, kahit huwag ka na magpaalam ng formal na formal. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, sumutsut ka man lang. 'Di ba? O kaya mga labit ka man lang na may pakita mo lang saglit. 'Di ba? Not even study kung ano man yung offer sa'yo. Baka tulungan mo nga ako. No-offeran ako ng kabilang kumpanya. Ganon. Diba, MJ? Ganon lang ayan. Okay. Sabi niya, Sierra Gonzalez, sabi niya, para sa akin, iba yung pagpapaalam sa pakikipag-communicate. Kasi pagpapaalam nga is you're asking for approval. Pero yung pag-communicate, pinag-uusapan lang natin to until we land in a certain decision. Diba? Pwede mo ma-impluwensyahan, pwedeng hindi. Ayan, pero at least napag-usapan pa rin. Diba? Ayan, merong
may nakatagong respeto ron sa pag-uusap na yun, Chris. Di ba masarap yung nasusurpresa, don't get me wrong, masarap yung nasusurpresa, pero kapag ang pagkakasurpresa sa'yo, parang it's as good as you are telling your partner nga, Chris, si Chris at si Heidi na, surprise, may iba akong job offer, mas maganda ang offer sa akin, pero hindi na tayo araw-araw na magkikita. Ayan. Baka maiba yung oras ng uwi ko, hindi kita makakasabay. Ayan. Meron akong ibang mga taong makikilala na, alam mo na, potentially, baka magustuhan ko rin. Diba? It's as good as, ganun yun. Kaya para sa akin, parang valid naman yung pagtatampo nitong si Heidi. But then, sabi mo nga na nakahingi ka na ng tawad na you were forgiven pero nag-iba na yung texture ng inyong relationship. So medyo dumami yung rough edges, Ayan, ito dito naman tayo sa FB magbasa. Ayan, sabi niya, nagpaalam pero hindi sinuportahan. Ganun. Kaya nag-away sila. Si Renny Boy Queadas po nagsabi niyan. Pwede kasing hindi ka nga suportahan pero dahil nasabi mo, 'di ba? Dahil nasabi mo nabanggit sa iyo ng partner mo na sige, bahala ka diyan sa desisyon mo. Hindi ko gusto, but it's your career, it's your decision. Ganun 'yon. Shared, ito may dito, si Kevin Binuya sabi niya, shared decision equals shared responsibility. Ganoon. Kasi minsan nangyayari naman na ayaw nung partner mo doon sa gusto mong gawing desisyon, ibabalik niya sa iyo yung bola at sasabihin, hindi, ikaw na magdesisyon yan. Ako, ayoko. Kung ako tatanungin mo, ayoko. Ngayon, kung ikaw, sa tingin mo sa sarili mo ay kaya mong gawin yung desisyon na yan at nag-promise siya na, sige, susuportahan kita anuman na maging desisyon mo. Yun. Di ba? Shared decision is equal to shared responsibility. Kasi meron din siyang magiging papel sa kung anuman yung pupuntahan nung desisyon mong yun. Di ba? Sinang-ayunan man niya or hindi, siya rin naman ang sasalo nun eh. Di ba? Kapag ka nagka-problema ka. Kapag ka medyo dispalinghado pala yung nagawa mong desisyon, siya yung numero 1 rin na susuporta sa'yo. Di ba? Ganoon nyo. Kaya nakakasama rin ang loob kapag ka sinurpresa ka ng mga desisyon na, teka lang, dapat naman na warningan naman ako kahit papaano. Pero dahil nga po ang oras natin ay 1:47 na, alamin na natin ang second part ng ating kwentong ito ni Chris, #DearMOR, Kontrolado. Popoy at Bea, tulad nga ng nasabi ko kanina ay nagbago na ang dynamics ng relationship namin ni Heidi pagkatapos ng insidenteng iyon. Hindi ko alam kung naranasan nyo na rin ito o napansin nyo na rin ito, pero parang may switch na nabuksan sa girlfriend ko. Lahat ng mga lakad ko, lahat ng mga gusto kong gawin at lahat ng mga may kinalaman sa paggawa ng desisyon ay dapat kasama na si Heidi. Just to give you an example, nagaya kasi ang tropa ko na mag-ride sa Tagaytay. Hindi pa naman ako nakaka-oo sa mga kaibigan ko, ay kinausap ako agad ni Heidi. Kailangan daw namin na pag-usapan kung sasama ba ako o hindi doon sa ride na yun. Ganoong kaliit na mga bagay ay kailangang napag-uusapan namin ni Heidi. Kung hindi, ay tsak na mag-aaway kaming dalawa. Akala ko talaga wala nang mas lalala pa sa nangyayari sa amin ni Heidi. Pero alam nyo, nagkamali ako. Kung dati ay sa decision making dapat laging involved ang girlfriend ko, ngayon ay umabot na siya sa point na sobrang controlling na siya. Kontrolado na ni Heidi kung ano ang kinakain ko.
kung ano ang hindi ko dapat na bilhin na kulay ng t-shirt at kung ano-ano pa. Na-experience ko yung bumili ako ng jersey ng paborito kong basketball team at talagang nagalit si Heidi sa akin kasi hindi daw bagay sa akin yung kulay na pinili ko, yung kulay dilaw. Well, honestly, Popoy at Bea, nakakapagod yung ganitong setup namin ni Heidi. Nung sinubukan kong kausapin siya tungkol sa mga ginagawa niya, talagang siya pa yung nagpapaka-victim. Kesyo gusto lang naman daw niya na maayos akong tingnan sa mga damit ko o kaya naman ay gusto niya lang na maging healthy ako kaya pinipilit niyang magpaka-vegan din ako. Marami ang nagsasabi sa akin na baka oras na para i-reassess ang relationship namin ni Heidi. Kasi nahihirapan na ako at hindi na ako natutuwa. Dapat itigil ko na nga raw, sabi ng iba. Hindi na raw kasi normal yung ginagawa sa akin ni Heidi sa relationship namin. Popoy at Bea, mahal ko ang girlfriend ko. Alam ko namang ginagawa niya lang ang lahat ng yon para rin sa kapakanan ko. Sadly, tama yung mga taong nasa paligid ko. Mali na ang ginagawa sa akin ni Heidi. Hindi ko lang talaga maintindihan kung papaano kami nauwi ng girlfriend ko sa ganoong scenario. Lagi kong binabalik doon sa incident na hindi ako nagsabi sa kanya about sa paglipat ko ng trabaho. I'm not sure kung doon ba talaga nagsimula yon, pero yon ang huli kong naalala before nagbago ang lahat. Pwedeng matagal na palang may ganitong ugali si Heidi at ngayon lang ito lumalabas. Then again, I'm not sure. Popoy at Bea, ano ba ang dapat kong gawin? Mahal na mahal ko si Heidi. Pero ayoko ng ganitong controlling siya at wala siyang tiwala sa mga desisyon ko. Malalaki at maliliit mang desisyon ko sa buhay. Sana ay matulungan ninyo ako. Umaasang mabibigyan ng payo, Chris. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 4 minutes before 2 p.m. 1:56. At yan na nga po, no? Ang dilemma na iniwan sa atin nitong si Chris. Parang napapagod na siya. Oo, dahil sa may pagka-controlling na raw itong si Heidi. Simula noong nagdesisyon itong si Chris na napagbigyan naman siya doon sa desisyon niya, napatawad siya, pero mas mukhang naging tutok na sa kanya itong si Heidi. Yan. Pero bago ko magbigay ng aking komento at payo na rin para kay Chris, hayaan yung basahin muna natin ang inyong mga komento sa ating kwento for today. Ayan, sabi ni Renny Boy, mahal mo si Heidi. Ang tanong, mahal ka ba niya? Feeling ko naman, Renny Boy, yes. Seriously, mahal niya naman. 'Di ba? Dahil nga kita mo naman, gusto niyang mas maging healthy yung diet nitong si Chris. 'Di ba? Sometimes, alam nyo, nag-overthink tayo na kinokontrol tayo ng tao, pero kapag medyo nakikialam sila as a partner sa ating diet, 'di ba? Meron sila napapansin na kakaiba sa atin. Kung napapansin nga sa iyo, medyo unhealthy yung practice mo sa mga kinakain mo, please don't take it against your partner. 'Di ba? Na gusto niyang maging healthy ka. Actually, si Heidi is still showing her concern para dito kay Chris. Kasi nga dun sa pagkain niya. 'Di ba? Mas gusto niya maging healthy na itong si Chris sa mga pinipiling ipinapasok sa kanyang katawan. Pati doon sa pananamit niya. 'Di ba? Sabi niya hindi raw bagay yung ganitong kulay. Totoo naman ho sa alam niyo sa skin tone ng tao,
kahit pa nga gustong-gusto natin minsan yung kumbaga nagsasabi lang siya na hindi bagay sa'yo. Anong gusto mo sabihin sa'yo ng partner mo na hindi bagay sa'yo? Total favorite mo naman yan eh. 'Di ba? Pero kapag sa ibang tao, masasabihan ka na parang masyadong matingkad, hindi ka makita ron sa damit mo. May mga may mga ganun kasi eh. 'Di ba? May mga ganun o kaya hindi mo carry eh. Hindi mo carry yung ako, I'd rather choose a partner na sasabihin sa akin na medyo off yung bihis mo ngayon, mahal. Magpalit ka na lang. O kaya, pwede mo naman suot yan, pero dito lang tayo sa loob ng bahay. Diba? Kasi ganyan. She's showing, giving you yung concern pa rin. Ayan, sa mga lakad nyo. Sa mga lakad nyo ng kaibigan mo, sabi mo may ride kayo, papuntang Tagaytay, magmo-motor kayo, natural. Ako na yung partner mo, ako yung boyfriend mo o girlfriend mo. Para sa kaso ni Heidi, masama bang hindi kita payagan if I don't feel like it? Lalo na kapag napapansin ko na sobrang init ng panahon o kaya naman ay medyo maulan o feeling ko meron kayong kasama dyan na ang hilig na ang bilis-bilis magmotor, baka karirahin mo, maaksidente ka pa. Diba? I mean, these are legitimate concerns para sa akin, Chris, yung pinapakita ni Heidi. Siguro, naha-highlight lang ngayon sa'yo because you are overthinking. Why? Kasi doon sa desisyon na ginawa mo dati, alam mo, minsan ang bumubulong na lang sa atin yung guilt feeling natin. It's not really the person na nagawa natin na mali, kundi yung guilt feeling na tawag mo rito, kumbaga nagfo-focus ka doon sa feeling mo ay kinokontrol ka nitong si Heidi, but she's just being really vocal sa kanyang concern sa'yo. Yan. Kasi kahit ako si Heidi, noon na-etsapuera mo ko, siguro kasi, syempre, na-etsapuera mo ko dahil parang hindi ganun ka-importante pa ako sa'yo. Ganun yung iniisip ng tao eh. Ngayon, I'm not trying to control you, pero I'm trying to influence your decision. So I'm trying to, kumbaga, ipasok yung sarili ko sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay dahil baka nakakalimutan mo ako. 'Di ba? Ako yun lang yung nakikita. 'Di ba? Na medyo, sabi mo na medyo off sa'yo, pero kasi off din sa kanya yung ginawa mo noon. Pero para isipin na gumaganti siya o siguro ganyan na rin naman talaga si Heidi. Baka nahihiya lang siya noon. Now, she's just exercising her right. 'Di ba? Para rin naman, diyan sa relationship ninyo. 'Di ba? She's just exercising her right sa relationship ninyo, 'di ba? To influence your decisions. Ganun yun, no matter how small, no matter how big your decisions may be, 'di ba? Ini-influensyahan niya sa paraan na feeling ko ay makakabuti naman sa'yo. Kasi ako magagalit ako kapag itong si Heidi ay pinupush ka na magkakain ng mga hindi healthy para sa diet mo. 'Di ba? At pagdamitin ka ng mga hindi bagay sa'yo. 'Di ba? O ipagtulakan ka, sige mag-ride ka na mag-ride, hanggang buhay ka, sige. Yung ganyan, mag-ride ka na hanggat di ka na didisgrasya, hanggat di ka na babangga dyan, mag-ride ka. Yun ang hindi ko, yun ang medyo, teka lang, mahal pa ba ako nitong taong ito? Well, for now, sa tingin ko naman, ay mahal ka naman talaga. 'Di ba? It's just you, Chris, overthinking these things na ginagawa niya for you. Yun yung nakikita ko dito. Okay? Si Sarah Gonzalez sabi niya, baka mas nakikinig ka, Chris, sa mga tao sa paligid mo. Kaya ganyan ang iniisip at nararamdaman mo para sa girlfriend mo. Try mo muna mag-usap kayo. Baka mali ang mga taong nag-uudyok sa'yo. Precisely. Isa pa yan sa mga nakikita ko, Chris. Hindi lang ako nakakita, pati ito mga nakinig ng kwento mo. Diba? Sometimes we fail to listen to our partners. Ayan, but we listen to other people outside of our relationship very quickly. Diba? Napakabilis natin na makinig sa ibang tao. Nagkwento ko lang, alam mo, nagtatampo ko kay girlfriend kasi ganito, hindi niya naman ako pinag... Naku pare, hindi ka niyan mahal.
Ayaw niya makasama mo kami. Galit yan sa tropa. 'Di ba? Ayaw lang naman dahil hindi naman talaga alam ng tropa mo na baka merong kang hypertension. 'Di ba? Na masama pakiramdam mo, sinasabi mo sa girlfriend mo pero sige ka, magra-ride ka. Ganyan. O kaya hindi ka nakakuha ng enough sleep noong mga nakaraang araw, yun ang alam ng girlfriend mo, kaya hindi siya sumama pero sinasabi mo lang sa tropa mo, hindi ako pinayagan kasi ewan ko ba ron. Alam niyo yung ewan ko ba ron? Lalong nakakasira ayun na sagot sa mga tropa, lalong nakakasira yan sa sa pagtingin ng ibang tao doon sa partner mo. Diba you have to take care doon sa image na iniiwan mo sa ibang tao. Lalo na doon na may kinalaman sa partner mo. Huwag niyo sasagot, ewan ko ba ron? Merong dahilan. Merong dahilan ba't ka pinipigilan. Merong dahilan kung bakit ka dinidisiplina. Merong dahilan kung bakit hindi ka pinapayagan doon sa mga desisyon na gusto mong gawin ng partner mo. Dahil meron siyang mga bagay na alam na hindi naman alam ng mga taong kasama mo outside of the relationship. Diba? Pero wala may mga taong siguro katulad mo, Chris, na mas maniniwala na lang kasi yun talaga yung gusto mong gawin. Yun yung gusto mong gawin yung kumain lang ng mga unhealthy diet kasi yun yung trip ng iba mong kaibigan, trip ng tropa, yung suot na damit kasi idol mo nga yung ganito, may suot, bagay sa kanya, feeling mo bagay din sa'yo. Yung mga ganyan, sa mga lakaran ninyo, gusto mong gumala Diba? May mga ganun. Pero hindi nila alam, meron ding concern talaga, genuine concern ang iyong partner para sa'yo. Kasi siya nga yung inaay mo. Siya yung gusto mo makasama sa araw-araw at sa mga susunod pang mga panahon. Yun yung kaya iniingatan ka ng tao. Okay? Ayan, sabi ni Jay Marceliana mula sa YouTube, dapat sa bawat desisyon ay ipaalam mo para makuha mo ang side ng girlfriend mo. Kasi bawat desisyon, kapag ka pag-uusapan yan, para at least alam niya. Yan. Oo, ayan. Sabi ni Gail naman, not paalam, at least inform your partner. Ipaalam. Yan. Iba yung, lagyan mo ng dash. Ayan. Ipinapaalam is different from ipinapaalam. Diba? Ipinapaalam is you're asking for approval at yung ipinapaalam is I'm just informing you. Yan, I would like to inform you na ganito ang ganun lang naman kasimple yan Okay? And sabi ni Okay, si Gail, ayan, nagkakaganyan si Heidi kasi nga nung una naglihim ka at may trip to Tagaytay pa kayo with your friends. Ayan tuloy, pinaghihigpitan ka na niya. Ayan, Joanna Marie Betriolo, sabi niya, kinokontrol ko rin ang partner ko sa diet. Same sa pananamit, sinasabihan ko siya pero never naman siya o niya na na-feel na kinokontrol ko siya. Bawat desisyon, nagsasabi siya kahit mga pitbahay, ipapaalam pa. Mahal mo pa ba talaga? Ayan. Actually, that's the yun nga rin, yung tanong ko sa iyo, Chris. Mahal mo pa ba si Heidi? Kasi parang lahat na lang din ng ginagawa niya ngayon, alam mo, napaka-petty. Napaka-liit na mga bagay yan. Ayan. Pero sa akin, genuine yung concern ng girlfriend mo. Is she trying to get in the way? Feeling mo? Kumbaga nakakasagabal na ba siya sa pag-unlad mo as an individual? Kasi kung ganun, baka hindi mo na mahal itong si Heidi, Chris. The problem is not with Heidi. The problem is ikaw. Ikaw na mismo yung may problema. Kasi alam mo, parang ito yung ayokong conversation between lovers. Yung mas nakikinig na doon sa sinasabi ng iba kesa doon sa dapat sila lang ang nag-uusap. 'Di ba? Yung meron silang nire-resolve na dapat sa kanila pero inihihingi mo na ng payo doon sa mga taong wala naman talagang directly kinalaman sa relationship mo. Ano masasabi mo sa ganitong relationship? Alam nyo, nagkaroon ako na
ano ba yan, parang ewan ko, lapitin ako. Siguro nga kasi nag-a-advise ako sa radyo, no? So my friends tend to, di ba, some of my friends tend to, yung lalapit sa'yo directly, tatanungin ka, boy, may tatanong ako sa'yo, kapag ka ba ang lalaki ganito, ganyan eh. Oo. Sabi ko, nagkausap na ba kayo nung asawa mo? Nagkausap na ba kayo nung boyfriend mo? Most of the time, ganun akong kasi kung di nyo pa napag-uusapan, sabi ko parang hindi ako dapat yata magkomento. Oo, sabi ko, kailangan nyo munang pag-usapan yan between you two. Oo, kasi mas alam nyo ang detalye kung ano yung sinasabi mong parang mali sa kanya, kung ano rin yung ginagawa niyang feeling mo ay mali para sa'yo. Tsaka lang ako papasok siguro sa eksena kapag ka nagkaroon na kayo ng diskusyon o ng conversation na meron ka mga hindi maintindihan, doon na lang. Pero habang wala pa, ayoko. Kasi it's like parang sinisiraan mo na or may kinakampihan ka na kasi magiging bias yan eh. Bias po yan. Kung sino ang nagkwento, siya panalo. Ganun yun eh. Di ba? Ganun yan. Kahit nga sa mga umpukan lang, di ba? May nakalaban ka halimbawang basketball team. At nanalo kayo. Aba, syempre, ako hindi ko naman napanood yung laro. Pagka yung kwento mo sa akin, na-lay up mo lang pala. Pero sa kwento mo, dinunk mo pa. 200 slam dunk pa. Diba? Alam na alam ko na binobola mo na ako. Yung mga ganun. Kaya parang mahirap. Mahirap. Kaya, may responsibilidad din tayong mga kaibigan na napagsasabihan ng mga katulad ni Chris na pare, o kaya Mari, meron akong problema kay pare, may mga ganito, ganyan. Bago kayo magbigay ng komento, tanong nyo muna, nakapag-usap na ba kayong mag-asawa? Nakapag-usap na ba kayong mag-girlfriend o mag-boyfriend? Kasi kung hindi pa, wag na muna siguro ako magkomento. Not that wala akong pakialam sa'yo, friend. No, hindi ganun. Kasi magiging bias lang. 'Di ba? Magiging bias. Susubukan natin tuldukan yung pinoproblema mo, 'di ba? Hindi naman kayo nag-uusap ng boyfriend mo. Para sa akin, it's a waste of time. 'Di ba? It's a waste of your time and her time na dapat may mas iba kayong napag-uusapan na maganda. 'Di ba? Pero diba? Ganito rin yung nangyayari kina Chris lalo at kay Heidi na sana pag-usapan nyo muna bago ka nakikinig doon sa ibang mga tao, bago ka rin nagsasabi sa ibang tao, Chris and Heidi. Now, nararamdaman ko, Chris, na parang okay, dahil sa medyo nag-iba, sabi mo nga yung dynamics, yung texture ng relationship ninyo, para nawawalan ka na ng gana dito kay Heidi. Maybe it's time to reassess, not the relationship, but you reassess yourself. Mahal mo pa ba talaga? Gusto mo pa talaga si Heidi sa buhay mo or hindi na? 'Di ba? At kung sakasakali, you be able to come up with a decision, sana pag-usapan nyo. Sana pag-usapan nyo na, ito, para nasasakal na ako. Sabihin mo na, you tell all. Diba? Sabihin mo na kung ano yung sobra, ano yung kulang para kay Heidi sa tingin mo, nang kayo lang, nang kalmado, nang walang sigawan, nang walang galit. Para alamin mo rin kung saan siya nanggagaling. Because dun mo lang malalaman kung talaga bang siya ay control freak, siya ba ay controlling partner na sinasabi mo, or ikaw pala yung nag-overthink naman. Ikaw itong very anxious na sinasakal na ako, hindi na ako makakilos, Popoy and Bea at mga kamorkada nang dahil sa ginagawa ng partner ko. Alam niya ba yan? Diba? Because as far as I know, ayun lang dito rin sa mga kinwento mo, diba? Concern naman siya sa'yo. Baka na-misinterpret mo lang yon into something else because you don't have the same love for Heidi as before. Diba? Baka, alam mo yun, ikaw ang nagbago, hindi pala siya. Yan. Okay? Kaya naman, maraming salamat, Trenny Boy. May budget na naman akong 10 stars dahil wala po si Bea. Ako sa'yo.
Baka hindi na sabi niya, PB Smith, ganun pala yun. Baka hindi na ako mahal. Pero pag-usap muna kami. Sige, pwede. Si Jaiseline Festin, sabi niya, oh my gosh, hindi na pala ako mahal ng boyfriend ko. Baka nga mas mahal niya na yung mga friends niya. Ayan na. Mas nakikinig na ba sa kanila? Sabi naman ni Jeremy Quiñones, hindi ba nakakakilig kapag ka may pakialam sa'yo yung partner mo? Actually, di ba, you try to appreciate muna your partner. Pero pagka medyo sumusobra, sabihin mo na lang na, sandali, medyo sobra na to, baka mapagod ka rin, saka effort naman sa akin. Di ba? Yung mga ganyan na palambing, but at the end of the day, you have to, di ba? You have to tell her, you have to tell him the truth. Kung sa tingin mo ay kahit na concern nga siya sa health mo pero sobra naman na at nahihirapan ka rin, sabihin mo lang. Siguro naman meron siya ring mga adjustments na pwedeng gawin. Diba? Ganun yan eh. It's a give and take relationship. Okay? Sabi ni Gail, feeling ko parang sagabal na si Heidi sa social life mo, Chris. Kasi it sounds like it. Ayan. MJ Rivers, kami ng asawa ko, hinihingi namin ng kusang opinyon ng bawat isa sa mga bagay-bagay. Sa susuotin, sa mga desisyon, sa lasa ng luto, and everything. Diba? Isn't it sweet? Diba? Na ganun yung napag-uusapan nyo. Pero syempre, merong mga bagay na kaya mo nang gawin para sa sarili mo. But if you're in a relationship nga, hanggat maaari. Yun lang naman yung hanggat maaari. Gusto mo ba to? Punta tayo sa ganito, nood tayong sine. Pwede ba yung manonood kayo ng sine pero ikaw lang gustong manood? At napipilitan lang yung isa. Hindi masarap kasama yung ganun, Chris. Diba? Dapat you have to take that into consideration. Ayan. Jaysa Dorosan, sabi niya, perhaps paalam na to inform, not necessarily paalam to ask for permission. Yun. Yun nga, paalam is different from ipaalam. Na kanina. Na-resolve na natin yan. Huwag na natin balikan. Ayan. Nako mga kapamilya, oras na natin 15 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang bilis, 16 minutes na rin. Makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga tumutok sa ating edition for today. At sana, diba, ay meron kayong napulot na magandang magagamit ninyo sa inyong mga relationship o sa inyong pagpapayo sa inyong mga kaibigan na not necessarily, sabi ko sa inyo kanina, hindi nyo kailangan na magbigay basta-basta ng payo. Tanungin nyo muna, nakapag-usap na ba kayo ng jowa mo? Diba? Pero kung may maitim na balak ka, ay naku friend, you came to the right place. May maitim akong balak nga sa halika, usap tayo. Ako sa inyo. Ayan si Tanya, si Jonathan Baluyot is watching. Hello friend, si Tanya. Ayan, at syempre, sa ngalan nga po ng aking partner na si Bea. Ako nga po si PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Nagpapaalala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, stay in love and stay happy.